ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natutunan o welcome din sa tumalaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala na, kamusta mong tanan diha, no? I hope, no? Nata sa maayong kahimtang karong panahon na mga igala, no? And of course, mga igala, no? Pila ka adlaw na lang jud mga igala. Kaliwat ka ng party na ta. Dinhi sa ato ang palibot mga katambayan, no? So anyways, mga katambayan, pero una na ang tanan, no? Giimbitan ako daan og kanang party pod, no? During sa katong gipahigayon na Media Friends Giving, mga igala, no? Sa BPI, mga igala, no? So daghang salamat BPI, no, for inviting us, no, or me, no, sa ato ang gipahigayon nga Friendsgiving, may gala, no. So dagan-dagan pong mga dagan-dagan pong mga papremyo pod lang gihatag may gala pod, no, for the media and influencers of Davao City, mga igala, no. So kana palang daan mga sirs and moms of BPI, daghang salamat, no, kay kayo mga grabe kayo ninyo kapalangga ang mga media influencers dinhi sa Davao City, mga from BPI, no. So daghan kay salamat, no, lingaw kay mi dito, no, from the unsa pa ni sa pagkaon or unsa pa ba na diha, no, pagkaon sa promoto prizes, no, wala gid di barat gid mga igala ang mga media gid, no. So anyways, mga igala, lingaw kayo, mga igala, makita niyo sa video skilled, mga igala, tanawa kung sa aming kalingaw diha ang mga gadula gid, no, mga padula gihatag diha sa mua sa sa BPI, no. So well, always kini kapila na ba nako may kaupat na nako nga attend sa nang media Friendsgiving, no, dire sa BPI, mga igala. So it's because they do more, no, they do more with BPI, BPI kayo, no. Tapos
kung na may mga actually na sa mga bagong products karon no, ikaw na ninyo sa website or itanawa sa inyong page no, tanawa sa inyong page mga katambayan no kung sa tila mga bagong products karong panahonan no. So ana lang, relax lang. No, so daghang salamat no, maraming salamat talaga from the bottom of our hearts no, of my heart no, and to all media and social media content creators of Davao City. Daghang salamat no sa pag-atiman no, or maraming salamat sa always na pagbibigay sa amin ng pansin no. No, so thank you very much po. Anyways, mga katambayan dinhita no sa tuang hisgutanan karong hapuna mga igala no kun asa alarming karon mga igala no. Adis yung mapan. Makaingon ta nga alarming gid siya mga igala no kay nagkadaghan na po niya to ang disgrasya sa kadalanan mga igala no. And usually mga igala no ang kuandra sa tuang sa tuang mga kadalanan may gala kay kaning mga motor o sa pabana no, well basiin na po nangwan na po no, namasangil na po ko asa man to nadari mga igala from unsa ba ning period ni wala period na kabutang pero naanata sa kwan karon mga igala no. Nata din mga igala from period 2024 to 2025 no, niabot na tao 15,000 at asa man to libugan ako asa may period ani adin na lang ta mga igala. So nanatay total mga igala from 2024 to 2025 mga igala nanatay no 16 mo na kung di masabtan kaya nga nung wala siya kanang kung sa period niya. So 2024 to 2025 okay so gamay pa lang ang kuha na to ani. So anyways mga katambayan no, nanatay 15,000 no 613 ka mga road incidents mga igala no. Yan to yung matawag disgrasya mga igala kay malikayan man kung isunod ng untas at balaod traffic ko mga igala no. So ang nanguna ani mga igala sa pinakadaghan mga igala is kating mga kuano private vehicle no, ikaduha ang taxi no, ang POJ, tapos una dira mga igala sa pinaka kuano ang private vehicle siguro mapakotse man na or kuan, ikaduha ang mga motor no, motor nga 3,124 no, tapos 5,366 sa mga private kani mga uban diri nga mga abusado pud kay nga mga kan po tagiya po sa mga private vehicles pud no, mabuisit ka usahay sila kay tuon nila sila tagiyas dalan nakatagiya lang sakyanan no, mura nagskinsa no. Tapos ikatulo mga igala ang mga taxi nambutan ng mga taksihan tapos nandito mga igala after sa taxi PUJ ang van for hire no, sunod sa van for hire mga igala mga PUJ mo ning anak daghan mga igala no ang mga kuan. Tapos ang mga severity sa cases mga igala maabot yun sa damage to property well kay magupa damage to property magina na siya no. Tapos napoy minor physical injuries and kuano serious physical injuries no. So ang kuan is 151 na mga nangamatay pod of all nga mga disgrasya nga nahitabo no. So anyways mga igala no, alang sa mga tambag mga igala no, di nga alang nga sa mga drivers, especially sa mga driver ng motor no. Di kay mga nang gusto kay mulusot-lusot. Ato paminawon mga igala no, antik pamaba sa Davao City Police Office mga igala na si Ma'am Hazel Caballero Tuazon mga igala. Paminawon na to. No, sunod-sunod ang mga disgrasya na po sa dalan no, bisan pa man og may mga ginabuhat ang traffic enforcement unit sa DCPO. Right now ma'am, unsa ba ang kuan karon no, mandato ni CD no para ma-curb na to ning kuan no kani mga disgrasya sa kadalanan kay especially involved na po din niya motor ug mga trucks.
Yes sir, nga to ang Davao City Director sir, no, Police Colonel Mo Arib sir, na sa instruction sa ato ang Traffic Enforcement Unit. Apil na po diha sir ang mga stations. Kay ang kaning aksidente gud sa kadalanan so wala lang ni mag-focus sa trabaho sa atong Traffic Enforcement Unit. Kaya sa mga lagyo sir, kailangan tabangan gyud sa ato ang mga stations ang pagbantay diha sa ato mga kadalanan, especially sa mga areas nga naay mga reported incidents. So ang ato ang instruction sa ato ang City Director sir is paggusganto sa ato Traffic Enforcement Unit ilahang uplan kalsada. So sa pagbantay sa mga areas nga naay mga daghan ug mga disgrasya sir. And makita nato sa report sir no nga ang number 1 gid diha nga involved sa bangga is number 1 gid ang motorcycle sir no. Isa pud na nga nakahatag og delikado siya sa mga kadalanan kay worse ana is mamatay tungod sa kakusog sa pagpadagan sa mga drivers. Sumaot hangyo lang gid nato sa mga drivers no. And apil na po diri sir na mga pedestrians nga mag-careful gid ta kung magtabok ta sa mga kadalanan kanay mga drivers pod nga wala magbantay sa ilahang pag-drive. So left and right before ta motabok para safe gyud, and then sa mga drivers ay respeto nato ang ato ang balaod traffic code sa atong siyudad sa Davao kanata speed limit. Kay kung dili god kusog ang pagpadagan sir, dili ingon ana ang impact nga mamatay ang imong mambanggaan. So hinay-hinay lang gyud ta pagpadagan kanunay. Okay, thank you ma'am. So, mga tumahigal, no? Ang panawagan ni Ma'am Hazel Caballero Tuazon, no? Captain Hazel Caballero Tuazon, mga no? Sa itong mga motorista, no? Ampeng sa permente, no? Isa na, wala ba rewind ba yan, no? Di ba ito tinuod itong, fictional na ba itong storya ni Dingdong Dantes o ni Marian Rivera nga rewind, no? Wala rewind na kinabuhi, no? Kung mo na gina, di na gina di na mausap, no? Di na po pwede ma-edit, no? Mo na mga igala, no? So, kinahanglan amping gid mo permente gid, no? Para yung mga private vehicle mo, gino, kalagutan gid ba, usahay ba, no? Kay, murag sikin sa ba, ultimo ko, di na mo respeto pedestrian lane. Tapos, kusok ito, diba yun, disiplinado, disiplinado, no? Disiplinado sa inyong kagaral, no? Era kayo mo yun, di pa ba disiplinado, pag mga driver, sabi na kasi mga, private sa kailan, pamingan punta sila nga. Di man siguro, taga Davao siguro, kaya lahi man taga Davao. Siguro pwede, no? Kasi katong mga taga-kuan, taga dito, taga South, no? Nga mga kuan, ng mga probinsya, outside Davao region na, mga pa yung mga gahi-gahi din, Ay, nako. Yung mga suko, tikitan, Diyos ko. Pag matikitan, pag mabidyohan, pagkuan-kuan dayon, pasangin lang dayon ng media, kaya nga nagipagawas. Ano na imo po nang gibuhat? Gay na. Pasangin lang media, kay media na bayaran. Media bayaran. Nakuhanan lang ka, nakuhaan na kang video, ipagawas sa media ang video nga nakuha sa mga netizen. Suko dayon ka. Iyara ka. Ito mga galay. Ayaw mo yung buhatan ang diris Davao. Tapos pag naikuan, police report, magawa sa pangalan, mga suko, pang message, pang baharan pa mga media. Yawan ni mo Ay, naku. Anyways, mga igala, bitaw kung magbuhat mo, mag-ingat mo din no? Mag-ingat mo. Hindi mo magpahawd-hawd. Ay, naku. Bitaw Anyways, mga igala, balik kita umala sa importante painom doon niya si Pianan. Yes, mga igala, balik kita dire sa ito panaguban sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, no? Anyways, mga igala, no? Kamusta? Kamusta gyapon? Ito, mga igala, natoy na kuha na ako karon sa social media ba no natoy sa kakaning social media influencer anang hiliki na siya magkaon-kaon mga higala no magmukbang manata na yang sa to yang pangalan niya is ambot pangiki siya pangalan Fukirat sa naman to mo naman yang si Fukirat Fukirat vlog. Ano na yung now? Mo na yung now mga igala. Si Fukirat. Uy, Mount Carmel. Taga Kamsur. Mo na yung now. Social media. Niya.
Mga ganun siya mga content mga higala na niya. Katong niya siya kuan, niya siya I think Dubai, no? Dubai. No, tapos sa Dubai, gidinay ang entry sa Dubai kay ang kuan manggod daw ang na siyang passport kay mail. Tapos ang kuan dito kay taas ang buhok, tapos naka false eyelashes. Babae nang murag ka nang nagkuan siya. In short, nag cross dress siya. Yan naman ay ni balaod ay actually na discretion no kay nang balaod mo ginang sila yung cultural na law dito sa kuan mga higala no. Although di man sila wala man sila naga-discriminate no. Kaya lang pag sulod nimong airport dapat kung babae ka, dapat kung lalaki ka, dapat ka. Dili ka dapat magkuan nga as mo kuan as babae o lalaki. Pero pag sulod mo okay naman na no. Pero ang panangalan wala mo ginyo I don't know ha. Pero sa kuan sa Dubai siguro immigration officer or sa UAE man di ba United Arab kaning UAE ay aning immigration officer basig wala siya nasa discretion it's because ilahan ng balaod no so wala man sila pakialam kung unsay imong gender preference basta ang kuan nila pag babae ka babae dapat imong appearance pag lalaki ka lalaki dapat imong appearance ana lang Sama na to, kaya uban, kaya entitled naman nun kayo, wala daw siya na aware. So, sala pa nila. No? So, dapat sila mukuan. Kailangan di ka dito. Yeah, charing lang. So, amot na ngayon, grabe naman kayo, uban na yan eh, kagabi ka entitled. No, di ba, nuntanan silang sektor, silang kuan, silang community, pero, ay, uban mga entitled. Ay, nako. Di ba, naputoy siya nga, dili ko ma'am, ay dili ko sir, ma'am ko. Mga suko. Ay nako. Pero bitaw ay kato siya is dili na to pakialaman kung silang gender preference. Ang dito sa Dubai or sa UAE, balaod yun na nila. Daghan man maski na silang sector mismo nga moy ning kanang kauban nila silang community LGBTQIA, no? Kuan LGBT sa kong amigo pa LGBT queendom no wala sila atong kuan they are more concerned about the kuan no the dili man to about sa iyang gender preference o unsa iyang pag-ila sa sarili basta kay unsa na si mo ang kuan daw mo ra daw to yun ang community na ingon ana so di na ako mangilabot no anyways mga higala tinhita sa ato ang isgutanan no karon mga higala pila na makasimana nga naay bag-ong kuan na bagong commander ang 10th Infantry Division mga higala no sa papangunan ni Major General Alvin Luzon mga higala actually mga higala no di man lingid sa ating kaalaman no na katong mga kuan no mga grupo no nga sumala pa connected daw sa New People's Army naghinahini na sa balik dali sa syudad mga higala no well conduct ng mga rallies well amot lang kaya kung nagakandak pa sila kanang mga kuan na dira no mga forums, fora, well siguro sa mga kuan no sa mga universities po mo kusud sa mga universities with mga higala so wala ka paluan na no nana sila dinhi mga higala no kay murag kusog ang ilahang kuan karon no kusog ang ilahang confidence karong panahon ng mga higala no okay wala kay sila ginasita mga higala or dili sila ang focus no sa atong gobyerno maybe no pero ato ang kan may higala to kasundaluhan no hugot na nila ginamonitor mga higala no kaning ginatawag na white area mga higala no okay ang kan manggod sa armadong pakigbi sa kan manggod mga higala sa Partido Komunista mga higala dila mo guna more on sa kuan pod mga higala no kanang armadong pakigbisog no na napo na sila dito sa katong ilahang ginaingon parliamentary struggle so mo na ilahang ginakwan so anyways may higala ato paminawon may higala kung unsa ang kuan karon bag-ong mandato o direktiba sa bag-ong kuan no dili siya dapat bagong kuan direktiba unsay direktiba sa bag-ong commander sa 10th Infantry Division mga higala no nga si kuan Major General Alvin Luzon mga higala anyways mga higala paminaw na to mga higala na public affairs
Office Chief sa 10th ID Maygana na si Major Ruben Gadot. Paminaw na to. Dagan-dagan na po ng mga grupo nga naganaog din sa diri sa syudad. Yes, so draw na ganina no ang unang marching order sa atong commander is ang i-dismantle no ning mga underground mass organization or commonly known sa MOA sa military and sa PNP kining white area operations nga ginabuhat sa communist terrorist groups no. So isa ni siya sa mo ang tanawan ron nga pinaka duol nga potential nga karon og resurgence or recovery efforts pinaagi sa mga sectoral front organizations or mga CTG affiliated or affected mass organization no sa legal although more on siya legal offensive gini siya since dili man ni sila gid mga armed threat groups but natay mga reports nga madawat dili naman pud intelligence but mga reports nga nadawatan nga naay mga efforts na pud nga magpa-meeting and then na pud ning mga naginahinay na pud sila og kanang influence no or agitate sa mga communities o mga sectoral organizations nga gina-invite nila during sa meetings. So from here natay mga coordinations no from dili lang sa security sector but other legal practitioners para lang gid matanawan nato ang mga legal implications ani. Although wala tay active NPA unit sa atong area kay basically kini nga mga organizations nga underground mass organizations directly supporting ang ato ang armed threat groups ang NPA in short. So in their absence ginatanaw pa nato kung asa ni padulong ang ilahang support nga ma-accumulate particularly ang logistical support, financial support no. So ato ning gina-consult actually sa mga legal practitioners kay tungod natay existing nga balaod kining Anti-Terrorism Act of 2020 or kaning Republic Act 11479 nga sa iyang section 12 nag-ingon dara ang violation sa material support no billeting tuluganan kwarta ug ini forms of support nga subject pud siya sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. So dili gid sila safe although tago sila sa legality sa ilahang mga kalihukan diri sa urban area particular diri sa Davao. So dili lang sila magpakapanti kay natay mga existing balaod no ang Republic Act 10168 ug ang Republic Act 11479 no nga pwede sila masanction no. Under that terrorism financing no na ang maximum ana is reclusion perpetua actually and life imprisonment pud siya sa ato ang Anti-Terrorism Act of 2020 pag mapatunayan nga principal ka pinaagi sa imong pagsuporta. So dili kinahanglan ikaw mahimo kang NPA nga moapil ka dito sa isa ka terroristic activity no basta mag-fall under sa ground sa terrorism is safe ka. Mahimo ka actually principal pud as if ikaw pud tong principal perpetrator dito sa isa ka terroristic act which can cause you a life imprisonment. Pag abot pud sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 aside sa naa kay sanction dito from that material support predicate offense pud ni siya actually ning funding sa terrorism. So in short pwede i-freeze sa Anti-Money Laundering Council ang imuhang mga assets. So kung kabalo jud ka nga ginagamit na halimbawa NPA mangayo sa tuwa og kwarta sa una ang pirmi ginatubag sa tuwa sa mga dili siguro matawag na supporters na pilitan lang nga mapugos sila hatag support sa NPA kay sunugon ang ilang equipment ang ilang bako but with the existence of kining mga provision no sa terrorism financing prevention dili lang ang imuhang bako nga sunugunon ang mawala sa imo kundi ang tibuok assets nimo kay kaya na siya i-freeze no sanction freeze order sa ato ang Anti-Money Laundering Council. So mo na sir ang threat kung sa pangutana nga threat posible dira lang taga
ano karon atong ginatanaw. But in the armed threat groups po, isa sa guidance sa atong commander is ang pag pakusog pagit sa atong mga regional boundaries like Bukidnon in Caraga region, munang natay mga deployments dira na mga mga mobile community support sustainment teams, regular troops nga nagatuyok gihapon para dili gid sila maka-penetrate da. So morang na ang two existing possibilities sir. But we have already receiving reports ng about sa urban CTG urban operators nga nagahinay-hinay sila, no? So mga ito mga higala, no, ang pahayag ni Major Ruben Gadot mga higala, no, ang Public Affairs Officer sa 10th Infantry Division mga higala, no. So klaro man to yung giingon, no, kung direktiba, kanang Bisaya man dito mga higala, no. But anyways mga higala, ato na lang yung singit mga higala, no, kay di ba right now murag ginakwan sila kay ngando ko nung mga issue sa politika mga higala, no, nga murag doon dili pa daw makialam daw kuno sa nahitabo karon ng mga sundalo. Anyways, may higala, naa sila rason ana may higala kung unsa tong rason paminaw to balik may higala, no, si Major Ruben Gadot ang Public Affairs Office Chief sa 10th Infantry Division. Paminaw na to. Perspective like questioning the integrity of the, in our case 10ID or the AFP, no, why not ibutan nato siya sa konteksto na makita gid sa tanan karon, no, which is ato ang military, particular ang 10ID or ang AFP remains non-partisan. Kung dira nato siya nga angle makitaan, makasabot ta, no, we even don't receive any directive, no, naka-base lang atong tanawon sa messaging sa command, although we have a weekly or daily troop information and education formation sa tropa na ang mga commanding commanders from the ground, no, sa mga kumpanya, sa mga battalions, regular, dili lang about aning sa ato ang ginatubang mga anomalya, kung dili sa regular routine sa sundalo everyday halos, no, labi na gid ang Saturday morning na mo is formation na siya, reminding all personnel sa katong mga pinakauna gid namo nga mga natun-an nga mga balaod, no, particular diri ang chain of command, no, and number one, bago pa lang mag-start ang training, bago dili ka pwede mag-training as military kung dili ka maka-take out mo nang nai-o-taking. Dira pa lang sa imong o-taking nag-affirm na ka sa imong allegiance or ang pag-uphold nimo pag-defense sa constitution. So it all follows after that oath, no, nga dapat tanan natong actions is in constitutional means. So although natay mga anay mga perception dili na mo na mawala sa tuwa, no, kay nata sa time nga may mga anay, but ang ato ang ginapasalamatan pod nga lesser ang mga violence, no, nga mga panghitabo. So naay mga protest rallies, ginatanaw na muna siya as i-form sa isa ka healthy nga pag-practice sa ato ang mga katungdanan sa atong rights, no? So nagid ang demokrasya ga function siya kung atong tanawon. Same po ni siya sa MUA, sa military, no, nami mga sariling perception, although aside sa among pagka-military, naani siya yung mga limitations. Dili lang ni siya about sa doctrine or sa kultura sa military, but naatay mga legal natay mga legal references ani from the Supreme Court ruling nga pag-abot sa military limited gyud ang amuang particular ang sa confinement o sa kini ang amuang freedom of speech, para dili lang uta compromise ang order ng discipline sa organization, no. So ginaawhag lang nako ang tanan, why not give time or give a chance nga tan-awon nato ang angle nga ato ang military nagpabili nga non-partisan, kay tungod na siya sa constitution, no, sa article 16 section 5 paragraph number 3, para to be specific, no members of the armed forces of the Philippines shall engage or may engage directly or indirectly in any political partisan activity except to vote. So kung makita na to nga angle nga
nagpabilin lang mi nga non-partisan, nagpabilin lang mi nga gi-uphold na mo ang constitution kung unsa among na-take out. Hopefully makita ninyo na ang angle nga despite sa ang mga anomalies nga nahitabo sa atong nagpabilin nga solid ang among chain of command, ang among professionalism, wala siya matandog even without single directive tungod sa among way of life sa military. So mo lang na siya ma'am among comment, but again we respect any perceptions coming from the outside military organization. So mo to mga higala no, klaro yang gigon, non-partisan ang atuang kasundaluhan. Sa man lang away diha mga higala sa politika, sa man kagubot diha sa politika, wala dili sila mangilabot no, unless wala ka balupod no. Basta mo ra gina ang kuan nila mga higala. Ilang ginakuan karon nga non-partisan ang atong kasundaluhan. No? So sige na lang. Ato na lang kuan no kay dahil pud kayo pud no kung makialam sila. Libot kuan pud sila ilahang kuan is na ilahang kuan is naraman sa konstitusyon ug sa flag. No? So unta masabtan na sa tanan no. Anyways, may kalamatay kong oras sa ngalan sa Tibok Puwersa sa DSRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may kala ko yung kauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat og may adlaw kanatong tanan.